So ayun guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Cathy Castillo. So ayun, for today's video, for EQE naman tayo, bibigay ko sa inyo yung mga tips kung paano sumagot sa EQE or ang Army Qualifying Exam. Makakapag EQE ka lang kung nakapasa ka ng APSAT category A or B. Yon, for commissionship and enlistment. Before that, let's go for the intro. So ayun guys, ang EQE ay 80 items lang siya, which includes the 4 categories, which is the general information, similarities, critical thinking, and inductive reasoning. Each category is naglalaman ng 20 items. 20 items, ang general information is may 5 minutes. Similarities, 5 minutes mo siyang sasagutan. Ang critical thinking is 20 minutes mo siyang sasagutan. And ang inductive ay 5 minutes mo siyang sasagutan. Kaya mag-review kayo, i-review nyo yung mga possible question and possible answer para mas mabilis nyo siyang masagutan kasi ang oras ay nakaka-pressure yung oras. Kaya pag alam nyo na yung tanong at ang sagot, isig nyo agad. So ayun, number 1 rule bago kayo mag-take ng EQE is dapat nakapag-review kayo. Review, yan ang pinaka-importante bago sumabak doon sa exam, sumabak sa isang laban, ay dapat may kaalaman ka kung paano yun i-take, ano yung mga possible question na lalabas. So ayun guys, I will give you some example na na-encounter ko during exam ng EQE. For example, yung what is the national dance of the Philippines? Okay, ano yon? Siyempre, yun yung Karenyosa. Ang national dance ng Philippines. Karenyosa. Huwag nyo kakalimutan yan guys kasi nasa exam yan. Araso. Next is, what is the highest volcano in the Philippines? Okay, what is the highest volcano? Siyempre, ay ang Mount Apo. Mount Apo ang pinaka-highest volcano in the Philippines. Nasa question yan. Nasa exam yan, guys. Don't forget. Next, what is the national costume of the Philippines? So, ayun. Ang general knowledge is more on history. Philippine history. Kaya, pag-aralan natin mabuti ang history. Kaya, yung mga pinost ko dyan talaga, importante na pag-aralan nyo. Kasi makakatulong yan sa inyo. Arasa. Kasi ngayong 2024, bago na yung set of question, bago na rin yung mga reviewer. Kaya wag tayo magbase sa mga dati pang reviewan. Mag-base tayo sa mga present review. Okay. During my exam, ang pinakaunang tanong dun sa general knowledge sa akin, na napunta sa akin is, what is the highest peak in the Philippines? Ano yung pinakamataas? Ano yung, which is, ang pilihan doon, Luzon, Visayas, Mindanao, and none of the above. So, ayun. Ano yung pinaka-highest peak of the Philippines? Siyempre, yun ang Mindanao. Yun. Dapat, bago tayo sumabak sa exam, ay nakapag-review tayo ng mabuti. Kasi, during exam, ang general knowledge, which is 20 items, ay may 5 minutes ka lang dapat yun sagutan. So, sa buong 20 items na yun, kapag hindi mo yun alam, mauubos yung oras mo. Kaya dapat, bago ka mag-exam, ay alam mo na. Alam mo na yung tanong at alam mo na yung sagot. Kaya, unang tingin mo po lang sa question is, alam mo na yung sagot. Shade ka agad. Then, the next question ka na, shade agad. Para hindi ka na makulang sa oras. And during my exam, kulang na kulang ang 5 minutes, lalo na sa critical thinking. Ang critical thinking ay may 20 minutes para yung sagutan. 20 minutes for 20 items question. So, yun, kulang na kulang pa rin yung oras na yun para basahin yung lahat na words na yun. Kaya kung anong unang words mo na mabasang alam mong tama, yun ang i-shade mo. Kasi, kukulangin ka talaga sa oras. Lalong-lalo na sa inductive reasoning. Kulang na kulang yung oras kapag wala tayong masyadong alam sa question. Kaya dapat mag-review tayo kasi
malaking tulong kapag nag-review tayo bago tayo mag-exam. Kasi during my exam, nung nag-review ako, madali ko na lang nasagutan yung mga question. Ay, ang bilis. Isang basa sa question, alam ko na yung sagot, alam ko na ko yung letter yon sa shade agad. Then, nakulangan lang ako dun sa oras, kaya binibigay ko tong tips sa inyo kasi para ito yung gawin nyo during exam. Sagutan nyo yung alam nyo yung sagot agad, shadean nyo na agad, then, wag kayong ma-stuck sa isang tanong. Kapag hindi mo alam yung isang tanong, blankuhan mo muna, sunod ka sa next page. Pag kulang na sa oras yung ganito, pag patapos na yung oras, kapag wala ka ng time kasi hindi na yung papabalikan sa inyo kung ano yung question na hindi na yung papabalikan sa inyo para sagutan pa yun. So, ayun, kapag kulang sa oras, pag wala ng time, yung last minute, shadehan mo na ng shadehan yung answer sheet. Yun ang ginawa ko. So, ayun, I posted a video kung paano sagutan yung EQE, kung ano yung mga possible question na lalabas. Yan yung mga na-encounter kong tanong during my exam sa EQE. So, ayun, panoorin nyo yan kasi malaking tulong yan, makabawi kayo dyan para sagutan ang EQE. So, ayun guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sana maipasa nyo ang EQE. Sana tayo lahat maipasa natin ang exam. So, ayun, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. So, ayun.